Ito na yun. Andito na tayo sa Dutsuk. Oh my God, guys. Ang sarap sa feeling pag ganito yung lugar na nadadaanan mo. Talagang, matatanggal talaga yung stress mo. Pusok mo tayo ng magsaysay. Tignan nyo naman yan. Di ba? Hello guys, ako nga po pala si Kauman. Welcome to my channel. And for today's video, pupunta po tayo sa Calbayog City at Catarman, Northern Samar. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Ang ganda, di ba? Nadadaanan lang po namin yan dito. Sobrang solid ng lugar eh. So ako po kasi, na-appreciate ko kasi yung mga ganong lugar eh. Para sa akin, parang ang sarap mag-relax, ang sarap tumambay sa mga ganong lugar. Ang sarap sa feeling na na-experience natin yung mga ganitong lugar eh. So napakaswerte natin kasi nandito tayo. Nung nakaraan, nag-try kaming mag-vlog. So nahihiya kami. Nahihiya ako personally sa akin. Parang ang hirap palang mag-vlog nung una. Pero ang ginawa ko, kasi gusto ko talaga eh. Siyempre, kapag gusto mo, gagawa ka ng paraan para magawa mo yung bagay na yun. So, nag-order ako sa TikTok ng mumurahing mic, tsaka mumurahing camera holder. Para sa akin, hindi naman importante yung maganda kagad yung mic eh. Hindi naman kagad importante kung maganda yung camera eh. As long as masaya ka sa ginagawa mo, wala namang sigurong problema doon, di ba? Tsaka wala ka namang naaabalang tao. Pagka naumpisan mo na, magtutuloy-tuloy na yan. Kaya ako, hindi ko itinigil. Talagang itinuloy-tuloy ko lang. Pasensya na kayo guys kung yung takbo ko ay hindi ganun katulin. Gawa nga ng itong motor ay hindi ako komportable na patakbuhin ng mabilis. Dahil yung gulong nito ay manipis lang, liit. So yun, malapit na kapasok sa Calbayog City. Iikot-ikot lang tayo doon. Siyempre, para ipakita sa inyo kung anong meron, anong in-improve ng Calbayog City, no? Kasi marami nang bago doon ngayon eh. Kagaya na itong kalsada natin, no? Gawa silang ng gawa, pagpa-improve sila ng pa-improve, construct sila ng construct. Para sa ikabubuti ng lahat yan, yung asfalto. So okay na yan, kaysa naman sa butas. So dadaan po tayo ng diversion para hindi tayo malate. Dito, pagpasok mo ng diversion, medyo luma na yung kalsada eh. Kaya maalog. Hindi naman maganda yung camera natin, kaya medyo nag-blurred. Pero sapat na to para sa akin. At least na gagawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin. Nakakapag-vlog tayo. So, andito na tayo. Ito lang yung kagandahan sa Calbayog eh, no? Sobrang linis eh. So, ang laki na ng improvement nito eh. So pagpasok mo dito, kapag dito ka dumaan, siyempre guys, ano, dalawang naglalaki yung building na napagdudugtong ng tulay sa gitna. Simple lang ang buhay dito sa ano, hindi masyadong mahigpit. Yung traffic enforcer, hindi, kahit wala kang helmet, hindi ka titikitan. Wala pong mga traffic light. Huwag ka lang kamote. Metro, mayroong metro sa Calbayog guys, ito. Meron din silang Novo. Ito, katabi ng Miyako Royal Hotel. At syempre, meron din ditong JNF Pure Gold. Daming bago sa Calbayog. So, paganda na siya ng paganda. Atin lang tayo ng briefing. Tapos nun, dediretso na tayo sa pag-iikot na naman dito sa Calbayog. Ito na yung mga katrabaho natin. Sheesh! Vlogger of High Vlog, welcome to my guys! Umaga pa lang, nagchichismisa na kayo ha. Sino na naman pinagchichismisa nyo? Ay po! Ito mga bossing natin, oh, mga bossing. Boss. Boss, Ricky. Hain. So ayun, tapos na ang briefing. Papunta na tayo ngayon ng Catarman. At syempre, bago tayo pumunta doon ay kakain muna tayo kahit konti lang.
hindi naman tayo totodong kain kasi syempre, pagka nabusog ka, siguradong antukin ka sa biyahe. Nandito po kami, nagdagasolina. Sa Petron. Kainan muna bago bumiyahe. Boom! Solve! Okay na boss, solve na. Ha? Okay na. Boom! Tapos na tayong kumain. So yan guys, on the way na po tayo papuntang Katarman, Northern Samar. Mabuti na lang at makikisama ang panahon. Medyo mainit. Itong daanang to pakaliwa ay papuntang Allen, Northern Samar, at ito namang kanan ay Katarman, Northern Samar. Ang magiging takbo po natin ay mabagal lamang dahil hindi naman po ito XRM na dala nating motor ay mabilisan ang takbo. At mamaya pagdating po natin sa Katarman ay ipapakita ko po sa inyo ang ilan sa mga magagandang lugar na pwede nyong puntahan. At syempre, habang nandito pa tayo sa biyahe, naglalakihang kabundukan ng ating madadaanan dito. At dahil dahan-dahan lang ang ating pagpapatakbo, tingin tayo doon siguro mga 1 to 2 hours po. Malaking bagay na to na nakakapag vlog tayo kasi syempre kapag ganitong ikaw lang mag-isa tapos mahaba yung takbo mo tapos malamig kasi mapuno kasi syempre malamig. Pag maraming halaman syempre malamig. Gaya na lang nito ngayon kapag nasa gilid ka ng mga puno at saka halaman, talagang sobrang lamig sa feeling kahit sabihin mong maaraw. So malamig pa rin. Yun yung kagandahan dito sa probinsya kasi opposite siya sa Manila kasi sa Manila, di ba, wala masyadong puno. So pollution, init. Tapos nasa traffic ka pa, mas lalong iinit yung ulo kaya madalas road rage talaga ang nangyayari. So advantage yun para sa atin kasi nasa payapa tayong lugar. Tahimik, di ba? Walang masyadong dumadaan. Dito mayroon pang mga motor na makakasul, may mga bahay-bahay pa eh. Pero siguro mga 20 to 30 minutes na biyahe mo dito, sigurado kung nasa puro puno at saka halaman na lang ang nasa gilid mo, wala na masyadong bahay. Ito na yun. Nandito na tayo sa The Truck. Oh my God, guys. Ang sarap sa feeling pag ganito yung lugar na nadadaanan mo. Talagang, matatanggal talaga yung stress mo. Yung bundok na yan na nasa harapan natin, iba na yan eh, ibang bundok yan. Itong part na bundok dito sa atin, nasa tok-tok tayo. Papasok na tayo ng magsaysay. So yan, hinto tayo saglit para ipakita sa inyo. Di ba? Tignan nyo naman yan. Ito yung motor na gamit natin. At ito naman yung lugar na nadadaanan natin araw-araw kapag pupunta tayo ng Katarman. Tignan nyo naman yan guys. Ilang bundok yan? Sa 2, 3, 4, pag 5 yung atin. Hindi lang yata 5 yun, marami pa. So nasa sentro tayo. Dito lang yan sa Samar. Kaya mas gusto kong tumira dito eh. Kahit sumigaw ka dito eh, hindi naman nakakastorbo sa mga tao. May nakatira dito sa gilid ng kalsada. Paano kaya yung buhay dito kapag gabi? Kaya mas pinili ko talagang tumira dito. 6 years na tayong nakatira dito sa probinsya ng Samar. At sa awa ng Diyos ay malusog tayo. At hanggang ngayon ay masaya pa rin tayo sa buhay natin dito. Kahit simple lang ang buhay sa Samar pero masaya. Hindi magulo, hindi mausok, walang polusyon, hindi maingay. 41 kilometers, Katarman na tayo. So ang bilis lang ang biyahe, di ba? Kahit dahan-dahan, sabi nga nila makakarating kasi yung paroroonan. At safe na safe pa. At malapit na tayo sa Katarman. Kailangan natin magpahinga dito. Nalobat tayo kanina. Kaya hindi tayo nakapag-vlog bago dumating ng Katarman. Andito na tayo ngayon sa may Barangay Hiratag at pabalik na tayo ng Katarman.
Napakaganda talaga dito. Siguro kung sniper yung dala natin sa ganitong kalsada, tapos ganito kalawak, no? Tapos wala pang masyadong bahay. Mahataw ka talaga dito eh. Kaya nga nagsabi ko, hindi tayo makakapagbilis ng takbo sa motor na to. Gawa nga ng bulldog yung gulong natin. At isa pa, yung power nito ay talagang pang chill ride lang. Siguro pinaka mabilis na takbo mo dito is 80 to 100. Nandito na tayo ngayon sa Bubon. Ito nga po pala yung lugar nila. Siyempre parang kalbayog lang din pero hindi ganun ka lawak to at saka hindi gaanong matao. Hello sa mga taga Bubon dyan. Meron lang akong ipapakita sa inyo guys. Tignan nyo naman yan. Utarkos. Medyo buhangin lang pero pinasok pa rin natin. Gusto ko kasing ipasok yung motor eh, para safe tayo. Ito yun guys, yung madalas kong pinupuntahan kapag gusto kong magpahinga. Iyan, tignan nyo naman yan. Eto na, palabas na tayo ngayon ng Bobon. After na ito, sa Katarman naman po tayo. Mayroon din dong isang lugar na ang sarap talagang tumambay. Doon ginanap yung dati yung Ibabaw Festival kung saan may mga artistang pumunta kapag piyesta ng Katarman. Doon nila ginaganap. So kung maganda yung piyesta sa Kalbayog, siyempre sa Katarman ganun din. Tignan nyo naman yan guys. Tignan nyo naman yan, di ba? So dito ginanap yung Ibabaw Festival. Kapag hapon, sobrang sarap talagang tumambay dito. Dito kasi kapag piyesta, maraming mga nakatayo dito mga kung ano-ano lang, mga pagkain, damit, kung ano-ano paninda dyan, mga souvenir. Pwede ka rin mag-ihaw-ihaw, minom, magmerienda. So, ayan, may mga nagiinuman na nga eh. Pumasok tayo sa Katarman, pinakasentro ng Katarman. Kapag tumira ka dito at hindi ka sanay, sigurado kung mahihirapan ka kasi sobrang hirap ng hanap buhay dito sa probinsya. Pero kapag sanay ka sa hirap, madiskarte ka, hindi ka naman siguro magugutom dito. Masipag ka lang. At bago ko tapusin tong vlog, gusto ko sanang sabihin na sa mga kaibigan natin dyan sa Antipolo, mga tropa natin, especially sa pamilya ko, sa mga magulang ko, kapatid ko, pinsan ko, saka sa mga makakilala sa Antipolo. Yun, ilang taon din ako hindi nakakapunta dyan. So sana magkita-kita ulit tayo kasi sobrang miss ko na kayo. Itong ginagawa ko is para malaman nyo lang kung saan ako nagpupunta araw-araw, diba? Para kahit sa ganitong paraan nagkakamustahan pa rin tayo. Na magustuhan nyo yung video, no?